Kabanata 851. T. Salamat sa regalo, G. Shelver. Sinabi ni Bea na nakatanggap pa siya ng isa pang regalo mula sa isa pang malaking shot. Si May at ang iba pang mga batang babae ay sabay na natigilan at naiinggit kay Bea habang tinitingnan nila ang lahat ng mga Reg along. Natatanggap. Maaaring ito ang iyong matalik na kaibigan, Miss Yeoman. Ang lahat sa kanila ay tulad kagandahan. Nakakahiya na wala kaming sapat na mga regalo upang mag-ikot. Maghintay ka ba sandali, habang umorder ako sa isang tao na magpadala ng higit pang mga regalo. Isaalang-alang ang mga ito upang maging mga regalo sa kakilala, sabi ni Ginang Jagger habang nakangiti. Ha, nakakakuha rin tayo ng mga regalo. Sagot ng mga batang babae, nagulat. Pero syempre, haha, panipi, ayos lang. Salamat, Chairman Jagger. Ginang Jagger, sigaw ni May, at ng kanyang mga kaibigan, hindi mapigilan ang kanilang pagkasabik at pasasalamat. Pagkatapos ng lahat, dahil ang lahat ng mga taong ito ay lubos na nakakaimpluwensya, ang anumang mga Reg along ibinigay ay tiyak na magiging pambihira. Bilasan mo at ihatid sa mga pangulo ang kanilang inumin, Bea. Sigaw ni May at ng iba na nasa sabik. Gagawin. Hindi na kailangan iyon, matutulungan natin ang ating sarili. Sinabi ni Chairman Jagger at ilang iba pa. Samantala, nakikipaglaro si Gerald sa isang maliit na batang babae, na tila ilang taong gulang lamang. Halika, tawagan mo ako tito at bibigyan kita ng cake, sabi ni Gerald. Na may ngiti sa labi. Kumusta, tiyuhin? Sabi ng batang babae habang pumikit ang malalaking mata. Anong magandang babae? Sagot ni Gerald habang pinapakain siya ng isang cuts-arang cake. Gusto rin namin, tiyuhin. Sigaw ng ilan pang mga bata na agad na tumakbo papunta sa kanya nang makita ang ibang batang babae na kumukuha ng cake. Siyempre kaya mo, sabi ni Gerald, kumikinang. Taunan, alam ko di ba, ang mayayamang mga binibini at Panginoon ay nadala mula sa pagsilang. Paano niya napagpasyahan na pakainin sila ng isang bagay tulad nito? Panipi, napakahiya. Si May at ang iba pa ay nababagabag ng baluktot sa kanilang sarili. Habang tinitigan nila ng mariin si Gerald bago hilahin si Bea sa gilid. Bea, sabihin mo sa pinsan mo na umalis na. Sapat na kaming mapanatili ang malaking kumpanya ng mga shot. Sabi ni May na sobrang balisa na tinatapakan niya ang kanyang paa sa lupa. Bakit ko naman dapat? Bakit siya aalis? Sagot ni Bea, namumula. Ang ekspresyon nito. Ano ang ibig mong sabihin kung bakit? Hindi ka ba nahihiya na siya? Ay narito, panipi. Tama iyan. Kung magtatagal pa siya rito, tatawanan tayo. Panipi. Ang iba pang mga kagandahan ngayon ay nag-gym din upang mailabas din si Gerald sa larawan. Tumanggi ako. Hindi siya makakaalis. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, mayroong isang bagay na kailangan kong tanungin sa kanya. Tungkol sa, matapos sabihin iyon, lumakad si Bea papunta kay Gerald bago bamulong, pinsan. Bakit eksaktong dumating ang malaking pagbaril na ito upang ipagdiwang ang aking kaarawan ngayon? Panipi, alam na alam niya na ang tanging taong may kakayahang gawin ang lahat ng ito ay si Gerald. Pagkatapos ng lahat, alam ni Gerald ang isang nakamamanghang dami ng mga tao. Ginawa siyang labis na misteryoso sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo na sorpresa ka diba? Maligayang kaarawan. Gusto mo ba ng regalo mo? Sagot ni Gerald na may malambing na ngiti. Narinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Bea. Kaya ito ay ang kanyang ginagawa. Paano? Paano ka nakakakuha ng napakaraming malalaking shot na lumapit upang ipagdiwang kasama ko? Excited na tanong ni Bea. Kalimutan ang pagtatanong kung gusto niya ang regalo, hindi niya. Kahit na ilagay ang isang halaga dito dahil ang Reg along. Napakahusay. Papuntahin mo sila. Si Bea, nagmula sila sa sarili nilang mga pagkukusa. Hindi ka ba nakikinig? Nais nilang makipagtulungan sa iyo sa larangan ng negosyo sa hinaharap. Nakangiting sagot ni Gerald. Sa larangan ng negosyo. Pero ako, Kabanata 852. Ikaw uto na babae, narito ka. Hinanap kita lahat. Tinawag na nga kita pero hindi mo man lang dinampot. Alam mo, ang pagkabalisa ng iyong lola doon ka pa. Bagaman nagalit na si Catherine nang tumapak siya sa sandaling
Makita niya na ang kanyang anak na babae ay nag-ayos ng isang mesa sa likuran, lalo siyang nagalit. Pwede bang maging mas matino ka, Bea? Hindi ko sinabi sa iyo na ipagdiriwang namin ang iyong kaarawan ngayong gabi. Gaano kalala ang nais mong ipagdiwang ito para ma-host mo ito sa likod ng bahay? Para bang gusto mo si Rose at ang kanyang pamilya na magkaroon ng anumang bagay laban sa amin? Saway ni Catherine, sa sobrang galit. Kakalad ka rin lamang niya palayo ang kanyang anak na babae nang makilala niya kung sino ang nakaupo sa mesa. Sa kanyang pagkabigla, si Catherine ay naglabas ng isang single. Bago takpan ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay. Maliwanag, na alam niya kung sino ang lahat sa mesa. Ina ka ni Miss Yeoman, tama. Ikinagagalak kung makilala ka. Dumating kami upang ipagdiwang ang kaarawan ni Miss Yeoman. Sinabi ng ilan sa mga kilalang panauhin na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, bagaman naisip niya na mali ang naririnig niya sa oras na makita niya si Sheldon na naghahain sa kanila ng mga inumin, hindi. Nagtagal ay napagtanto niya na nagsasabi sila ng totoo. Aking, kaarawan ng aking anak na babae. Pumunta ka dito upang ipagdiwang iyon. Panipi, si Catherine ay labis na nasasabik na sa totoo lang ay nalugi siya sa mga salita, hindi maipahayag ng maayos ang kanyang sarili. Ngayon ay masidi niyang kinuskos ang mga kamay. Gayunpaman, sa pangalawa ay napansin niya na naruroon din si Gerald, naging mahigpit ang kanyang ekspresyon habang hinahawakan nito ang tainga bago sumigaw, tumayo ka na. Hindi, mo ba nakikita na nandito ako? Kaupo ako, panipi, mabuting Diyos. Sumigaw ng isa sa malaking shot dahil lahat ng mahalaga sa pinangyarihan ay natigilan sa kanilang nasasaksihan. Sumunod ang pagklat at pag-crash ng sumunod si Chairman Jagger at ang ilan pa na hindi nila mahawakan ng maayos ang kanilang mga teacup sa pagkabigla nila. Bumabalik sandali, ang lahat ng mga panauhin sa mesa ay tumayo ng magkasabay, ang kanilang mga mukha ay puno ng lubos na takot. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkatakot sa inyong lahat. Pimangyaring, umupo ka, sabi ni Catherine habang namumula sa kaba. Habang pinahid ni Gerald ang namamaganyang tainga, tumango siya kay Chairman Jagger at sa iba pa. Pagkatapos lamang gawin iyon, ni Gerald, naglakas loob na bumalik ang iba pang mahahalagang tao. Si Bea naman ay agad na hinawakan ang manggas ng nanay bago may binulong sa tenga. Panipi tuldok. Anong sinabi mo? Sinabi ni Catherine, isang ekspresyon ng lubos na pagkabigla sa kanyang mukha. Nang tuluyan na siyang makawala mula rito, agad niyang nilingon si Gerald bago hinayla ang isang upuan papunta sa kanya. Di mangyaring magkaroon ng upuan, Gerald. Napabuntong hininga si Gerald saka umupo. Bumalik sa loob ng sala, si Yura, na pinanatili ang kumpanya ng kanyang lola sa buong oras na ito, ay nakatayo sa tabi ni Lady Yeoman habang ang ilang mga tao ay naghihintay sa pila upang maghain ng tsaa. Mismong si Lady Yeoman ay buong tuwa sa buong araw. Pagkatapos ng lahat, napakatagal mula ng maranasan ng pamilya Yeoman ang gayong kasiglahan at kaunlaran. Sa sandaling ang seremonya ng paghahatid ng tsaa ay natapos na. Gayunpaman, ang mukha ni Lady Yeoman ay bahagyang namula. Hindi ba magsisimula ang partido sa lalong madaling panahon? Asan si Bea, bakit hindi pa siya naibalik ng kanyang ina? Sheldon, panipi, sigaw ng lola. Wala ang butler, lola, sabi ni Yura. Manalo ka, walang pasubali, napakahirap. Galit na sabi ni Lady Yeoman habang nagpapadala siya ng isang teacup na lumilipad sa mesa. Ang tunog ng pagkabasag ay mabilis na sundin. Nasabi ko na sa iyo na maswerte lang si Bea noon, inay. Hindi niya talaga kaya iyon. Gayunpaman, tumanggi kang maniwala sa akin, sa pag-aakalang naiinggit lang ako sa kanyang mga naiambag. Ngunit tingnan kung paano ang mga nangyayari ngayon. Hindi, ba't tama ako? Sabi ni Rose. Sa katunayan, alam mo, nakita ko na inimbitahan niya ang ilan sa kanyang mga dating kaklase kanina. Iyon din ang huling nakita ko sa kanila, dahil hindi pa siya nagpapakita mula noon, sa puntong ito, hindi malayo ang sabihin na lumabas siya sa kanila upang magsaya sa kung saan, kahit na wala siyang pakialam sa mga pangunahing gawain ng pamilya. Maswerte kami na ang lahat ng mga kilalang panauhin dito ngayon ay hindi masyadong nag-aalala.
Tungkol sa kanyang pagkawala, pag-isipan mo, kung ang isang bulong-bulungan na nagsasaad na ang pamilya Yeoman ay tinatrato, ang aming mga panauhin na may malamig na balikat ay darating. Kung gayon ang lahat ng nagawa natin ngayon ay magiging wala. Panipi, dagdag ni Yera, kaya dahil siya ay ngayon ang pinuno ng pamilyang Yeoman. Matapos makuha sa amin ang lahat ng mga proyekto, sinabi kong mabuti na kumilos siya ng walang ingat sa bawat sandali. Gayunpaman, upang isipin na maaasahan natin siya sa hinaharap. Panipi, sinabi ni Isabel, malinaw na nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Manalo ka, at sino ito ang nagbigay sa kanya ng posisyon ng ulo ng pamilya? Hindi pa ako patay. Ang batang babae na iyon ay tunay na masyadong hindi mapigil upang iwanang namamahala sa hinaharap ng aming pamilya, tulad ng ina, kagaya ng anak na babae. Kapag natapos na ang partido na ito, hindi na siya magiging singil sa alinman sa mga proyekto, magtatrabaho lang siya sa kumpanya. Panipi, galit na sabi ni Lady Yeoman. Narinig iyon, kapwa nagsilitan ng tingin sina Rose at Yeres sa isa't isa. Habang nakangiti sila ng masama. Kabanata 853. Sa gayon hindi ba ito buhay na pagdiriwang? Sumigaw ng isang partikular na hindi tinatanggap na boses na nagmula sa pangunahing pasukan. Paglingon ng lahat, isang pangkat ng mga tao na pinamumunuan ng isang mayaman, batang tagapagmana ay makikita na papasok sa bahay. Hindi ka maaaring makapasok dahil hindi ka naimbitahan. Sigaw ng isang lingkod na sinusubukan na harangan sila mula sa pagpapatuloy sa sandaling pumasok sila sa gusali. Wala na tayo, ungol ng isa sa mga kalalakihan na pinamunuan ng tagapagmana habang itinatakwil nito ang alipin. Nang makita iyon, natahimik ang lahat. Panipi tuldok. Shane Long, sabi ni Lady Yeoman nang tumayo ito na nakasimangot sa mukha. Isa-isa, ang iba pang mga Yeomans ay tumayo din, at lahat sila ay pantay na malamig na ekspresyon sa kanilang mukha habang nakatingin sila kay Shane. Si Shane ay ang panganay na batang master ng Long pamilya, at kahit na siya ay bata pa, siya ay kilala sa pagiging matalino. Alam ng mga Yeomans na sa likod ng mabait na mukha na iyon nakahiga ang isang masamang pagkatao. Sa loob ng Long pamilya, si Shane mismo ay pangalawa lamang kay Master Long. Ang kanyang mataas na posisyon ay nagbigay sa kanya ng papel na tungkulin ng Long pamilya sa Yanken. Pagkatapos ng lahat, ang Long ay ang nagpapanatili ng ibang mga pamilya doon na pinigilan. Bumalik lamang siya sa bansa mga 4 na taon na ang nakalilipas. Ngunit iyon ang lahat ng oras na kailangan niya upang matulungan ang Long pamilya na makakuha ng hindi bababa sa 100 mga grupo at mga korporasyon, kapwa malaki at maliit, mula sa buong lugar. Ang kanyang tulong ay ang dahilan kung bakit makarating ang Longs kung nasaan sila ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit wala sa mga kasalukuyang pamilya ang maaaring managinip ng pagbabanto ng kanilang posisyon sa tuktok anumang oras sa lalong madaling panahon. Manalo ka. Hindi mo ako masisisi sa pagiging medyo magaspang. Pagkatapos ng lahat, paano mo hindi maimbitahan ang Long pamilya sa isang masiglang pagdiriwang? Ito ang mahalagang gawa mo, Lady Yeoman, sabi ni Shane na may isang nakatagong ngiti sa mukha habang namimilipit ng bahagya ang kanyang mga mata. Pero syempre hindi ka namin inimbitahan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Yeoman ay hindi gaanong maliit sa maimpluwensyang at makapangyarihang mga pangarap. Aba, hindi rin namin pinangarap na mag-imbita ng mga malalaking shot na tulad mo. Anuman, bakit ka nagpunta rito ngayon, G. Long? Kung natatandaan ko ng tama, ang aking anak na lalaki ay nagkaroon ng ilang mga pagtatalo sa iyo tungkol sa utang. Hindi pa ba nalutas ang mga isyong iyon? Sagot ni Lady Yeoman. Ngunit syempre nalutas ang isyong iyon. Kahit na si G. Yeoman ay huli na ng ilang araw, ang mga Longs ay mabuti sana dahil mayroon kaming, pagkatapos ng lahat, ay nagkaroon ng isang mahusay na relasyon sa mga Yeomans para sa mga henerasyon. Hindi kami magiging abala ng isang maliit na utang. Gayunpaman, naparito kami ngayon upang pag-usapan ang ibang utang. Ngayon, ang pautang na ito ay malayo sa maliit. Nakangiting sagot ni Shane.
Pag-elaborate, sabi ni Lady Yeoman, nakasimangot. Samantala, matapos marinig ang sasabihin ni Shane, marami sa kanyang mga anak at maraming iba pang miyembro ng pamilyang Yeoman ang nagsimulang manginig ng kinakabahan. Ano ang ibig mong sabihin doon, G. Long? Habang nakagawa kami ng ilang mga pautang, ginawa namin ito sa pamamagitan ni Chairman Jameston, Chairman Mill, at pati na rin kay Chairman Lick. Galit na sagot ni Yuma. Manalo ka, habang dati iyon ang kaso, ang mga pangulo na nauna mong nabanggit ay nakipagkasundo sa akin ilang araw na ang nakakalipas. Mahalaga, ang anumang kooperasyon at pautang na nagawa mo sa kanila ay nailipat na sa Long pamilya. Panipi, matapos makagawa ng kaunting pagkalkula, nalaman ko na ang mula sa pamilya Yeoman na naatasan na namamahala sa mga kumpanya bawat isa ay humiram ng maliit na halaga ng pera mula sa mahigit 30 mga pangulo. Sa isang magaspang na pagtansya, ang kabuoang halaga sa 1 bilyon at 500 milyong dolyar, at ang pagtatantsyang iyon ay hindi pa kasama ang mga pautang na nagawa nila. Idineklara ni Shane, ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa dati. Ikaw, naglalabas ka ng kalokohan. Ang aming pamilya ay may napakaraming pangunahing mga pag-aari. Paano namin maaaring may halaga na isang mataas na utang? Sagot ni Lady Yeoman, habang ang mukha niya ay naging paler ng segundo. Ang balak ni Shane na narito ngayon ay malinaw na parang araw. Kung gagamitin niya ang pautang na iyon upang sugpuin ang pamilyang Yeoman sa loob ng maikling panahon, ang mga Yeomans ay hindi magkakaroon ng paraan upang makalakam ng napakabilis na pera. Sa pinakamaganda, ang mga Yeomans ay maaaring i-mortgage lamang ang mga pag-aari na pagmamay-ari nila sa isang napakalaking sukat. Sa oras na gawin nila iyon, tiyak na pipigilan ng bangko ang mga Yeomans dahil ang paglipat ng kahit isang maliit na bahagi ay tiyak na makakaapekto sa kabuuan. Kapag nangyari ang sitwasyong iyon, hindi na ito magiging kasing simple ng pagkalugi para sa kanilang pamilya. Ha? Ako na ba ngayon? Bakit hindi mo kumpirmahin ito sa iyong mga anak? Malamig na biro ni Shane. Ikaw, ano ang ibig sabihin nito? Angal ni Lady Yeoman, habang sinisimulan niya ng malakas ang pagtapik sa dulo ng kanyang paglalakad sa sahig. Nang makita ang kanyang reaksyon, sina Yuma, Rose, at ang iba pang naruroon ay hindi man lang matagpuan ang lakas ng loob na magsalita habang pumalit sila sa paggalpang. Haha, kaya walang sino man ang maglakas loob na magsama. Mabuti kung gayon, gagawin ko ang pagpapaliwanag sa aking sarili. Anunsyo ni Shane habang umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Pagdating sa pamilya Yeoman, mayroon silang isang partikular na kagiliw-giliw na ugali. Ang mga bata sa loob ng iyong pamilya ay may hawak ng iba't ibang mga lakas. Sa narinig ko, ang bata na nagdadala ng pinakamaraming kita sa pamilya ay nakakakuha ng karapatan na manahin ang papel na ginagampanan ng pinuno ng pamilya Yeoman. Hindi ba ako tama? Ha, ngayon gumawa tayo ng kaunting pagkalkula, hindi ba? Mula sa iyong panganay na anak, pasulong, wala sa iyong mga anak ang handang gumamit ng kanilang sariling pera upang gumawa ng kahit ano. Inaasahan kong alam mo na lahat sila ay gumamit ng pangalan ng pamilya Yeoman upang makuha ang kanilang mga pautang. Iwasto mo ako kung mali. Ako, paliwanag ni Shane habang si Lady Yeoman ay namula sa galit. Kung iisipin, hindi nakapagtataka kung bakit sinabi ni Yuma ang lahat ng iyon sa kanyang birthday party. Upang maiisip na inangkin niya na agad niyang makikipag-ugnay sa mga naglalabas ng utang upang malutas ang isyu ng kapital na kadena. Bilang ito ay naging lahat sila ay gumagamit ng parehong taktika sa lahat ng mga taon. Bakit hindi mo ipaalam sa amin na inilipat mo ang iyong mga karapatan sa Long pamilya nang nangyari ito? Chairman Mill at Chairman Lick. Ungol ni Yuma na galit na ang mukha ay kasing pula ng kamatis. Kabanata 854. Dahil naruroon din ang maraming iba pang mga pangulo na nakikipagtulungan sa kanila, mabilis na idinagdag ni Yuma, hindi mo ba namalaya na ang ginawa mo ay sumire sa pamilya Yeoman? Tandang pananong tandang padamdam panipi. Tama na, Yuma, bulag ka ba? Malinaw na ang Chairman Mill at ang
Iba pa ay nakipagsabuatan sa lungs bago pa man. Sabi ni Lady Yeoman habang nakatingin kay Yuma. Narinig ang kanyang katanungan, ang mga nasangkot na pangulo ay simpleng nagkatinginan bago nagkibit balikat at ninisyan si Yuma. Sasabihin ko ito ngayon, kahit na magdusa tayo ng isang malaking pagkawala, mas makakabuti pa rin tayo kaysa sa karamihan sa mga ordinaryong tao. Ang kailangan lang nating gawin ay isuko ang ilan sa aming mga pag-aari at sa oras na tapos na kami, hindi namin babayaran ang lungs ng isang solong sentimo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Idineklara ni Lady Yeoman. Kahit na sinabi niya yun, nanginginig na ang kanyang mga kamay. Habang nagsasalita, pagkatapos ng lahat, alam niya na ang mga Yeomans ay labis na magdurusa sa oras na ito. Ang Long pamilya ay naging mislan sa kanilang pagpaplano, at ngayon ang mga Yeomans ay na-corner ng walang pagkakataon na makipaglaban. Kung sabagay, naipamahagi na ni Lady Yeoman ang kanyang kapangyarihan. Habang naisip niya noong una na ang kapangyarihan ay nasa mabuting kamay, dahil nangyari, ang lahat ay nagmamalasakit lamang sa pakinabang ng kani-kanilang pamilya. Lahat sila ay gumamit ng pangalan ng pamilya Yeoman tuwing kumuha sila ng mga pautang. Sa paggawa nito, kahit na naghirap sila ng anumang pagkalugi pagkatapos ng pamumuhunan sa mga proyekto, hindi ito makakaimpluwensya sa kanila ng marami dahil hindi ito ang kanilang sariling pera. Naramdaman lamang ng lahat na walang pangangailangan na makatipid ng anumang pera para sa kapakanan ng pamilya Yeoman. Dahil walang alam ang sigurado kung sino ang magmamana ng mga pag-aari ng pamilya sa hinaharap. Oh, ganun ba, Lady Yeoman? Pagkatapos ay makasisiguro ako, panipi, sagot ni Shane na may malakas na tawa. Narinig iyon, galit na galit si Lady Yeoman kaya't naging gone ang ulo niya at kailangan umupo. Isang malaking kapalaran sa aming pamilya. Sigaw ni Lady Yeoman sa isang nagsisising tono. Tulad ng sinabi niya doon, ang tunog ng mga paputok na naiilawan ay biglang narinig na nagmumula sa likuran. Tulad ng kung ang suntok na natanggap ni Lady Yeoman ay hindi sapat, maliwanag na ang isang tao sa pamilya ay mayroon pa ring lakas ng loob na maglaro ng paputok ngayon. Nako, kung gaano katindi dapat ang pamilyang Yeoman. Pagkatapos ng lahat, kahit na nawala ang gayong pera, ang ilang mga tao sa iyong pamilya ay tila nagdiriwang pa rin. Puna ni Shane na nakangiti. Sheldon. Angal ni Lady Yeoman, ang kanyang mga mata ay namula sa dugo sa pagkabalisa. Wala si Sheldon, Lola. Sagot ni Yura. Bilang tugon, agad na bumangon si Lady Yeoman at hinampas ito nang malakas sa mukha. Kung gayon, pumunta, kunin mo siya, tumungo ka agad sa backyard. Sabihin mo sa akin kung sino sa mundo ang nagsindi ng mga paputok. Angal ni Lady Yeoman habang agad na tumakbo ang dalawang utusan upang gawin ang kanyang tinanggap. Nang makarating sila doon, nakita nila na ang mga salarin ay ilang bata na nagkakatuwaan. Sheldon, Miss Yeoman, kaya narito ka, hinahanap ka na ng chairman. Panipi, ano ang mali? Tanong ni Bea kaagad nang makita niya kung anong pagkabalisa ang hitsura ng alipin. May isang kakilakilabot na nangyari. Sa naiintindihan ko, ang mga mula sa Long pamilya ay dumating upang humingi ng utang. Sinabi ng isa sa mga tagapaglingkod habang ang isa ay tumakbo pabalik sa loob. Ano? Sabay na sinabi ni Bea at Sheldon nang magkasabay ang isang alon ng nerbiyos sa kanilang dalawa. Hindi alam kung paano magreaksyon, ang duo ay lumingon upang tumingin kay Gerald. Kaugnay nito, tumango si Gerald bago sinabi, I see. Pagkatapos, magtungo tayo doon at tingnan, hindi ba? Siyempre ang Long pamilya ay nagdadala muli ng problema. Panipi, habang nagsisimulang pumasok ang grupo sa loob, pabalik sa sala. Ang ibang lingkod ay nakabalik at nakatayo ngayon sa harapan ni Lady Yeoman. Kumusta ang sitwasyon? Gayun din, nakita mo ba sina Bea at Sheldon? Ungol ni Lady Yeoman, solemn na ang kanyang ekspresyon. Oo, ginawa ko, Chairman. Si Gerald Crawford ay kasama rin nila. Kasama ang ilang ibang mga tao na bihis tulad ng mga pangulo. Tila, ipinagdiriwang nila ang kaarawan ni Miss Bea sa likod ng bakuran. Panipi, paliwanag ng lingkod.
Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, isang lady, Yaleman ang naglagay ng kanyang pangalawang pag-inom ng tsaa. Sa sahig na pinapadala ito. Napakawasak nito. Paghihimagsik ng pamilya. Panipi. Kabanata 855. Ang iniisip lang niya ay ang kaarawan niya. Anong kaarawan ang maaaring maging mas mahalaga kaysa sa pagdiriwang ng pamilya? Yaleman. Sigaw ni Lady Yaleman, pakiramdam ng sobrang himatay ngayon. Lola. Sigaw ni Bea, nakara-rating lang, habang tumatakbo sa kanya, ang iba pang mga pangulo mula sa birthday party ni Bea na sumusunod sa likuran. Ikaw, saan ka? Nang malapit nang ilabas ni Lady Yaleman ang lahat ng kanyang natigil na galit, ang kanyang tingin ay nahulog sa mga nakatayo sa likuran ni Bea. Tumagal ito ng tila isang kawalang hanggan para sa wakas niya mapagtanto kung sino ang mga tao na nakapangkat sa likuran ni Bea. Nang tuluyan na siyang makaalis dito, gayunpaman, siya, kasama ang 200 tao sa sala, ay agad na lumikha ng isang malaking kaguluhan. Hindi ba yan si Chairman Jagger? Ang pinakamayamang tao sa Jacksonville, Panipi, *man. Siya talaga yun. At doon sa tabi, Chairman Yarbury yan, di ba? Ano ang isang malaking shot tulad ng ginagawa niya dito? Panipi. Narito din si Chairman Goldwell. Siya ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao mula sa Hilaga. Panipi, sa ngayon, marami sa mga panauhin ang tumayo na at sinisigawan nila ang mga pangalan ng lahat ng malalaking shot na naruroon. Ang mga hindi ay simpleng natigilan upang makapagsalita kahit isang salita. Mismong si Lady Yaleman ay alam na niya kung sino ang lahat doon. Pagkatapos ng lahat, sinubukan niya at nabigo na makuha ang pabor sa bawat isa sa kanila bago ito. Bakit? Lahat sila nagpunta dito upang ipagdiwang ang kaarawan ni Bea, Kudlid, tagapangulo. Dumalo si Chairman Jagger at ang iba pa upang ipagdiwang ang kaarawan ni Miss Bea. Humihingi ako ng paumanhin para sa napakahabang pagkawala, ngunit dahil sa nag-aalala, ako na hindi alam ng mga ordinaryong tagapaglingkod kung paano sila paglingkuran ng maayos. Pinaglilingkuran ko sila sa buong oras na ito. Tuwang-tuwa na sabi ni Sheldon habang tuluyan na siyang bumalik sa tabi ni Lady Yaleman. Ano? Sinabi ni Lady Yaleman habang sina Rose, Yere, at ilang iba pang mga Yalemans ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala, kahit na ang kanilang pagdating ay tiyak na nakakagulat kay Lady Yaleman. Siya ay mabilis na gumaling at mabilis na sinabi, umupo ka, mga pangulo, lahat kayo. Ang kanyang tono ay hindi natunog tulad ng naiirita tulad ng siya ay ilang minuto lamang ang nakakaraan. Haha, hindi na kailangang maging masarap iyon, Lady Yaleman. Totoong hindi namin binalak na pumasok sa iyong partido sa una. Gayunpaman, dahil pinangunahan kami ni Miss Yaleman, sa palagay ko hindi masasakta ng maging bahagi ng mga kilalang panauhin. Dito, inaasahan kong respetuhin tayo ng mga kasalukuyang bisita. Panipi, sabi ni Elijah, isa sa malaking shot, na may mahinang ngiti sa labi. Ngunit syempre, sinabi ni Chairman Mill at marami pang iba nang tumayo kaagad sila at tumango. Nang makita iyon, maaayos lamang ni Shane ang tingin sa kilalang mga panauhin na kagaya ng kanilang pagpapakita. Ang mga kakapasok lang ay kasing taas ng ranggo ng kanyang lolo. Sa madaling salita, siya ay isang maliit na prito lamang bago sila. Maligayang araw ngayon para sa pamilyang Yaleman, Shane. Kung wala nang iba, ano pa ang ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Bea. Huwag mo akong isipin, magbibigay lang ako ng toast kay G. Jagger, at kay G. Yarbury, sabi ni Shane na may mahinang ngiti sa labi. Paglalakad niya palapit sa kanila, gayunpaman, sinabi ni Brody. Tama siya, alam mo, kung wala nang iba, bakit hindi ka pa aalis? Panipi. Narinig ang malamig na tono ni Brody, kaagad na sinabi ni Shane sa isang mahirap na tono. Ha, ako, nakikita ko, aalis na ako. Ngayon, Panipi, naramdaman na kahit si Brody ay ayaw sa kanya sa paligid, na puno siya ng malamig na pawis. Maingat niyang pinagplanuhan ang lahat. Tuldok, ngunit hindi kailanman napunta sa kanya na ang pinakamalaking problema ay si Bea. Isang kumpletong walang tao sa pamilya.
Anuman, hindi na siya naglakas loob na magtagal pa doon. Sa isang mabilis na kilos, tahimik na inutusan ni Shane ang kanyang mga nasasakupan na umalis kasama siya. Bea, ang galing mo ngayon. Upang isipin na iyon ang makapangyarihang G. Long, sabi ni May habang nakahawak siya sa kanyang mga kaibigan. Dahil ayaw ng pinsan ko ang Longs, wala akong nakitang dahilan upang hindi ko din sila kamuhin. Sagot ni Bea, nakangiti. Ha, iyon ang dahilan kung bakit mo inutusan si G. Long na umalis. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, ano ang lihim mong pinag-usapan? Kanina, tanong ni May. Natagpuan niya at ng iba pang mga batang babae ngayon si Gerald na maging mas mahiwaga kaysa sa dapat niyang maging. Bago pa man makasagot si Bea, gayunpaman, agad na nagpaliwanag. Si Catherine, kita mo, nanay, lahat ng mga pangulong ito ay dumating ngayon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Bea mula nang ang aking pamangkin na si Gerald ay inanyayahan sila. Ngunit hindi lang iyon. Iyon lamang ang unang kasalukuyan. Sinabi ni Gerald na naghanda siya ng isang kabuoang 3 mga regalo para sa kanya. Hindi tama iyan, Gerald. Panipi, sa kalagitnaan ng kanyang paliwanag, nakahawak na si Catherine sa braso ni Gerald sa isang matalik na pamamaraan. Kung sabagay, nahanap niya na mas gusto niya ang pamangkin sa araw na iyon. Narinig ang sasabihin ni Catherine, tumingin si Lady Yaleman kay Gerald na may pagtataka. Kahit na siya ay una pa rin na nagdududa kung siya ba talaga ay isang pambihirang tao, ang nakikita sa kanya na napakalakas ngayon ay pinaramdam sa kanya na siya ay isang ganap na naiibang tao. Si Yura at Rose mismo ay nakadama ng labis na kahihiyan habang pinapanood ang eksenang naglalaro mula sa mga linya. Sa katunayan, may 2 pang regalo na hindi ko na ipakita. Panipi, AY856AY. Mayroong medyo mapait na ngiti sa mukha ni Gerald habang sinasabi ito. Bakit bumalik si Shane sa loob? Panipi, bago pa man makapag-react ang sinuman sa pahayag na iyon, isang hiyaw ng pagkabigla ang umalingaw sa loob ng bulwagan. Hindi nagtagal bago nakita ng lahat si Shane at ang kanyang mga sakop na umatras pabalik sa sala, at sa mabuting kadahilanan din. Ang isang makapangyarihang mukhang babae ay nagpakita ng kanyang segundo pagkaraan, at sumunod sa likuran niya, ay isang pangkat ng labis na nakakatakot na mga kalalakihan na lahat ay mukhang parehong malakas. Sino ang maaaring ito? Naisip ni Lady Yaleman sa sarili. Habang kumikibot ang mga sulok ng labi, si Bea naman ay puno ng pamamangha at pagkamangha habang nakatingin sa dalaga at magandang babae. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan niya ng kanyang mismong mga mata kung paano tumalikod si Shane sa takot sa loob ng presensya ng babaeng iyon. Isang ganap na pagkakataon, Shane, nagkita ulit tayo, sabi ng babae habang ngumunguya siya sa kanyang gum habang nakatingin sa kinikilabutan na lalaki. Mayroon ito, miss. Tunay na naging tuluyan. Nauutol na sabi ni Shane, tumutulo ang kanyang mukha ng malamig na pawis. Pangulong Crawford, bati kay Chairman Jagger at sa iba pa habang gumagalang sa kanila. President Crawford, nang makita na ang lahat ng malalaking kuha ay yumuko patungo sa dalaga, si Lady Yaleman ay yumuko ng bahagya sa sarili. Hindi siya tutol sa paggawa nito dahil ang bagong babae ay tunay na nakadama ng labis na kapangyarihan at kahanga-hanga. Lola, sigaw ni Bea habang nagsisimulang lumapit sa kanya. Gayunpaman, inilabas ni Gerald ang isang braso, isang tanda para sa kanya na manatiling nakatayo sa kanyang tabi. Sino siya, pinsan? Kinakabahan na tanong ni Bea habang namumula ang kaibig-ibig nitong mukha. Nakangisi, sa kanya tinapik ang ulo nito bago tumingin sa babae at sinabing, ate, eto ang pinsan natin. Pumunta siya sa pangalang Bea. Panipi, ate, siya ang iba kong pinsan. Jessica, sabi ni Bea, habang tinatakpan ng bibig sa kaba. Kung tutuusin, hindi pa niya alam kung ano ang hitsura ng alinman sa kanyang mga pinsan sa pinakamahabang panahon. Ngayon, nakita na rin niya kung ano ang hitsura ni Jessica. Well, hello there, Bea. Napakaliit mong mahal, sabi ni Jessica,
Habang naglalakad papunta kay Bea at nakahawak sa mga kamay niya, Jessica, sinabi ni Lady Yaleman, ang kanyang mga mata ay bumukas ng malapad kaysa dati. Puwed, maaari ba talaga siyang maging apo ko? Habang ito ang aming unang pagkakikita ngayon, natatakot ako na. Ang aking regalo ay hindi espesyal, Bea, inaasahan kong ang aking mapagpakumbabang regalo ay ayon sa gusto mo, sabi ni Jessica. Nang matapos ang kanyang pangungusap, ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay kaagad na lumakad patungo kay Bea at inilahad ang isang kahon. Sa sandaling binuksan ni Bea ang kahon, isang napakahalagang bagay ang isiniwalat, at ang pagbabago nito ay nagdulot ng labis na pagkamangha sa mga nakakita dito. Iyon ang maalamat na moonstone, hindi ba? O aking Diyos! Sumigaw ng isang tao mula sa loob ng karamihan ng tao. Hindi mapigilan ang kanilang pagtataka. Habang ang marami sa mga panauhin ay namangha, maraming iba pa, tulad ni May at mga batang babae, ay naiwan na sobrang inggit. Kaya't ito ay lumabas na si Gerald at ang kanyang pamilya ay napakalakas nito, upang isipin na hindi nila kahit na nagtanong. Para sa kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay sa linya. Sa pag-iisip tungkol dito, si May at ang iba pa ay napuno ng pagsisisi. Ituloy mo Bea, regalo ito mula sa pinsan mo. Kunin mo na, sigaw ni Catherine sa sobrang tuwa. Sina Rose, Yura, Isabel, at marami pang iba ay naiwang ganap na natulala sa paglipas ng mga pangyayari. Sa sandaling kinuha ang moonstone, tumingin si Jessica sa Lady Yaleman bago batiin siya sa isang malambing na tinig. Ang kasiyahan ay akin. Tuwang-tuwa na sabi ni Lady Yaleman. Habang tumango papunta kay Jessica, medyo natagalan siya upang mapansin, ngunit napagtanto niya sa sandaling iyon kung gaano magkakaiba sina Jessica at Gerald. Pagkatapos ng lahat, kahit na marami na ang nakita niya sa kanyang edad, nagulat siya sa kung paano pa siya makakakuha ng kaba kapag nakaharap sa isang tulad ni Jessica. Nang marinig ang sasabihin ni Lady Yaleman, lumingon si Jessica at sinuri ang karamihan. Walang sino man ang naglakas loob na tingnan ang kanyang mga mata, at ang lahat ng mga panauhin ay nasubsob ang kanilang mga tingin. Sa huli, ang tingin niya ay bumagsak ulit kay Bea. Ngumiti siya noon bago sinabi, Bea, kung hindi mo pa naririnig. Naghanda kami ni Gerald ng 3 regalo para sa iyo. Dahil pareho kaming nagbigay ng bawat isa, ipapakita namin ngayon ang pangatlo at pangwakas na regalo. Panipi, Kabanata 857. Isa pang regalo, sinabi ng ilan sa mga panauhin habang hinihintay nila ito ng masigasig. Pagkatapos ng lahat, tiyak na magtataka kung ano pa ang inalok ng dalawang makapangyarihang magkakapatid na Crawford matapos makita ang moonstone at lahat ng mga pangulo na inanyayahan ni Gerald. Dahil may regalo na kami ni Gerald, ang pangatlong Reg Along. Ibibigay sa iyo ng aming hipag. Sabi ni Jessica sabay lingon sa likod. Habang sinusundan ng iba ang kanyang tingin, nakita nila na ang isang pangkat ng mga tagapaglingkod, na pinamumunuan ng isang napakakaibig-ibig na mukhang babae, ay naglalakad sa hall. Patungo sa kanila, kahit nasa malayo, masasabi ng lahat kung gaano banayad ang ugali ng magandang babae, na ginawa ang kapaligiran kahit na tener, kaysa sa dati. Napakagandang babae, sigaw ng maraming tao habang pinagmamasdan siya na papasok sa sala. Hipag, sabi ni Bea, gulat na gulat. Ang pinag-uusapan na hipag, ay walang iba kundi si Lyra. Paglingon niya kay Gerald, pasimpleng ibinaba ang ulo at walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, alam na alam niya na hindi niya maipapaliwanag ng maayos ang relasyon sa isang maikling panahon. Isang kasiyahan na makilala ka, Lola, sabi ni Lyra habang nakatayo sa tabi ni Gerald habang yumuko ng bahagya patungo kay Lady Yaleman na may ngiti sa labi. Mismong si Lady Yaleman ay nakangiti ng malapad habang tumango ito sa kanya. Napakagulat na babae ng aking manugang na babae. Ganap na kamangha-mangha, sabi ni Lady Yaleman sa pagitan ng mga tango. Kahit na siya ay nabuhay ng mahabang buhay, ito ang totoo sa kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong kaluwalhatian at pagmamataas mula sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Ikaw dapat Bea, di ba? Dito na,
Regalo ito mula sa pinsan namin at sabi ni Lyra habang nakangiti habang nakatingin kay Bea. Pagkasabi na lang niya noon, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga nasasakupan at inilahad sa isang kontrata si Bea. Napakurap, pagkatapos ay tiningnan niya ang kontrata sa harap niya. Habang ipinaliwanag ni Lyra, mula ngayon, ikaw ang pangulo ng Trust Deck Group sa Yanacon, Bea. Bukod doon, ikaw din ang magiging namumuno sa lahat ng mga pag-aari na kabilang sa Pamilya Crawford sa Hilaga. Panipi, tuldok. Ha! Ito lamang ang tugon na may poproseso ni Bea sa kanyang stupefied state habang nakatingin siya sa nakangiting si Lyra. Kahit si Lady Yaleman ay natigilan din sa pagsasalita. Ang Trust Deck Group ay kabilang sa Pamilya Crawford. At, ngayon si Bea ang pangulo ng pangkat ng Trust Deck. Panipi, ang lahat ng mga taong naruroon ay may namumugto mata habang napagtanto kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ng lahat, kahit na buong pansin nila ang katotohanan na ang lahat ng mga pag-aari sa Hilaga, na pag-aari ng Crawfords, ay pagmamay-ari na kay Bea, kasama ang kanyang bagong posisyon. Bilang pangulo ng Trust Deck Group, ang iba pang tatlong malalaking pamilya sa Yanacon ay naghirap na, kakilakilabot na pagkawala. Habang pinupuno ng emosyon si Rose, pinaparamdam sa kanya, si May at ang iba pang mga batang babae ay agad na nagsimulang sumalakay sa tuwa habang sila ay nagyayaya habang nakahawak sa mga kamay ni Bea. Hindi nakapagtataka na si Chairman Jagger at ang iba pang malalaking pagbaril ay gumawa ng pagkusa upang ipagdiwang ang kaarawan ni Bea. Ipinaliwanag nito kung bakit hiniling nila sa kanya ang gabay sa hinaharap patungkol sa kanilang mga negosyo din. Tulad ng nangyari, si G. Crawford ay naghahanap ng perpektong pagkakataon na maibigay ang grupo at mga pag-aari kay Bea ng ilang sandali ngayon. Si Lady Yaleman ay napuno na ng lubos na kaligayahan. Hindi lamang natulungan ng magkakapatid na Crawford na malutas ang kanyang mga isyu sa Long pamilya, ngunit binigyan din nila si Bea ng napakaraming magagandang regalo, habang si Lady Yaleman ay nararamdaman na parehong nagpapasalamat at nasasabik, ng sabay, nakakaramdam din siya ng isa pang emosyon. Matapos huminahon ng kaunti ang sitwasyon, lumingon si Jessica kay Shane na hindi man lang naglakas loob na lumipat mula sa kanyang naunang lugar. Nasa magandang kalagayan ako ngayon, kaya hindi kita pahirapan. Shane, pinag-uusapan kung alin, nagtitiwala ako na naaalala mo kung paano ang hitsura ng iyong ama sa taong iyon sa Mayberry. Tama, malamig na sabi ni Jessica. Hindi ko nakakalimutan, Miss. Sagot ni Shane habang mabilis siyang tumango. Noon, sinipa ni Jessica ang kapwa si Shane at ang kanyang ama palabas ng Mayberry matapos matuklasan ang kanilang direktang paglahok sa isang tiyak na insidente. Natutuwa akong hindi mo nakalimutan. Ngayon makinig ng mabuti. Kung sakaling makaharap mo ang isa pang Yaleman sa hinaharap, iwasan sila. Kung hindi, ikaw lang ang may kasalanan sa susunod kong ginagawa sa iyo. Umalis ka na sa aking paningin. Panipi, utos ni Jessica. Kaagad, Miss, sabi ni Shane habang siya ay umikot mula sa kanyang pwesto. Bumalik ka rito. Sino sa palagay mo ay aalis ka ng ganyan? Bumalik. At gamulong lahat palabas. Ungol ni Jessica. Ramdam ni Shane ng bahagyang kumaibot ang labi niya. Pagkatapos ng lahat nagawa niya ang parehong bagay sa taong iyon ng siya. At ang kanyang ama ay pinalayas mula sa Mayberry. Kahit na ito ay isang sandali ng deja vu, hindi man siya naglakas loob na bumantong hininga habang nakahiga sa sahig at nagsimulang gamulong patungo sa pasukan. *King Hell. To think na si Bea ay mayroong mga makapangyarihang tao sa tabi niya. Kudlid. Kabanata 858. Matapos ang pagdiriwang, si Rose, pangalawang tiyahin, at marami pang iba ay halos hindi na makabawi mula sa lahat ng kanilang nasaksihan. Bagaman may ideya silang maghanap ng mas maaga kay Jessica, ang natanggap lamang nila ay mga matitigong titig mula sa kanya. Natakot sila ni Jessica kaya't sa huli, wala sa kanila ang makakapagsabi ng kahit isang salita sa kanya, pabayaan na lang na mangyaring siya. Si Bea ay bumaril sa stardom sa loob lamang ng isang araw.
Kaya nga pala malaki ang impluensya at kapangyarihan ni Dylan. Anong sorpresa? Malungkot na sinabi ni Lady Yaleman matapos marinig ang isang buod ng kung ano ang nangyari mula kay Gerald. Ito ay oras na ng gabi at kasama na mismo ang Lady Yaleman, ilang iba pa ang nakatayo sa loob ng kanyang silid tulugan. Ang mga galit, mula sa dati ay walang dahilan upang ipagpatuloy. Ang mayroon, Lola, panahon na upang pakawalan sila at muling magkasama ang aming mga pamilya. Sabi ni Gerald, sila ba? Napakamalupit ko kay Yulia sa taong iyon, pinahirapan ko pa ang tatay ni Bea. Dahil sa sobrang lapit ni Yulia sa kanyang ikalimang kapatid, tiyak na kinamumuhian niya pa rin ako. Sino ang hindi magagalit sa isang ina na tulad ko? Daing ni Lady Yaleman, habang umiiyak siya ng mariin. Iyon ay simpleng hindi ang kaso. Sa katunayan, na-miss ka ni nanay. Sa buong oras na ito, habang malamang na hindi mo namalayan ito. Sinubukan kang bisitahin ka ni nanay sa maraming mga okasyon. Bagaman hindi niya ito nalampasan sa harap ng mga pintuang daan. Sigurado akong magbabago ito sa susunod na taon. Dagdag ni Jessica. Narinig iyon, tinaas ni Lady Yaleman ang kanyang ulo. Nararamdamang labis na gumalaw. Napuno siya ngayon ng malalim. Napagsisisi nang maalala niya kung paano ang kanyang nakababatang sarili na humawak sa mga matigas na prinsipyong iyon. Kung hindi dahil sa kanya, nagpatuloy ang kanyang pamilya sa pamumuhay ng payapa. Ngayon ito ay isang magandang kaisipan. Ano pa kung wala sa mga nangyari, kung gayon ang Long pamilya ay hindi sana makahanap ng isang dahilan upang magdala ng gulo sa kanyang pamilya sa una. Hindi lang yun, Lola. Ang aking tiyahin ay palaging iniisip ang tungkol sa aking ama. Nakahanap pa siya ng maraming mga doktor para sa kanya. Tulad ng kung hindi ito sapat, siya ang nag-sponsor sa akin upang makumplito ko ang aking pag-aaral. Sumunod na, sabi ni Bea, siya, itinaguyod din niya ang iyong pag-aaral. Sagot ni Lady Yaleman habang nagsisimulang lumuhan ng mas malakas. Tama iyan, si Bea ay isang binibini din ng pamilyang Yaleman. Gayunpaman inilagay siya sa isang mahirap na posisyon na hindi niya rin nagawang makumplito ang kanyang pag-aaral ng walang tulong ng kanyang anak na babae, upang isiping na iwan siyang walang kamalayan sa lahat ito. Sa huli, maging ang mga mabangis na hayop ay binantayan ang kanilang mga supling. Sa paggunita ng kanyang buhay, napagtanto ni Lady Yaleman kung magkano ang oras na ginugol niya sa paghahanap ng kayamanan at katanyagan. Bilang isang resulta, lubos niyang napabayaan ang kahalagahan ng pamilyang pagmamahal. Ako, humihingi ako ng paumanhin. Kay Yulia at sa iyong ama, kay Bea, at sa iyo pati na rin sa iyong kapatid na babae, sabi ni Lady Yaleman na may isang mabigat na buntong hininga habang nakatingin sa kapwa Gerald at Jessica, tulad ng pag-uusap ng 4 hanggang sa gabi sa parehong oras. Ilang iba pa ang nakaramdam ng pagkabalisa na hindi masabi. Ang sirang tunog ng isang bote ng alak ay naririnig habang ang isang labis na lasing ay sumigaw, alak. Bigyan mo pa ako ng alak. Panipi, marami ka ng nalasing, G. Yaleman, mangyaring huminto ka at umuwi ka lang sa ngayon. Pinayuhan ng manager ng bar. Bilang tugon, sinampal ni Yura ang kanang bahagi sa pisngi. Ikaw nanay *sucker, kaya kahit ikaw ay nakakatingin sa akin ngayon. Ha, kaya mahusay lang yan. Talagang hindi ka panipaniwala. Ibuhos mo na lang sa akin ang aking Diyos di *alak na. Panipi, umungol sa mukhang malungkot na si Yura habang ang tagapangasiwa na ngayon ay tinapunan ng namamaganyang pisngi, ay tumakbo upang kumuha ng maraming alak. Nang siya ay bumalik sa wakas, ang ilang mga tao ay hamarang sa kanya, pinipigilan siyang mapalapit kay Yura. Ikaw ay, maaari kang maging G. Long. Nagulat na sinabi ng manager nang malaman niya kung sino ang namumuno sa lahat ng lalaking iyon. Ibigay mo sa akin iyon. At kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag hayaang may pumasok sa lugar na ito nang walang pahintulot sa akin, sinabi ni G. Long habang kinukuha ang bote ng alak sa kanyang mga kamay. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay naglabas ng isang malaking wad ng pera at inihulog sa manageress. Nang makita iyon, agad siyang tumango bago sabihin,
Understand, Ginoo, Yeoman, narito ang iyong alak, sabi ni Shane habang inilalagay ang bote sa harap ng lasing. Nang akmang kukunin na ni Yer ang bote, pikit niya ang mata sa pamilyar na tao bago tuluyang napagtanto kung sino ang kasama niya. Bakit ka nandito? Ha? Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, sino pa ang makakalapit? Upang makilala ka, tignan lang kita, upang isipin na ang dating makapangyarihang Yeoman ay nabawasan ngayon sa isang nakalulungkot na estado. Pang-iinis ni Shane, manalo ka, tulad ng kung ang posisyon na nasa iyo ay mas mahusay, hindi mo ba kailangang magulong lahat patungo sa pasukan ng mas maaga? Haha, sagot ni Yer bago humagalpak ng tawa. Narinig iyon, ang mga mata ni Shane ay agad na nakabukas habang sinabi niya, mukhang kailangan talaga naming kumatok sa iyo, Yeoman. Pagkasabi niya nito, binuksan ang pinto at mahigit 10 lalaki ang sumugod. Kabanata 859. Ang isa sa mga kalalakihan ay agad na hinimas ng buhok ni Yer. Bago siya sampilan ng maraming beses. Nitong nakita lamang ni Yer ang isa pang mga nasasakupang Shane, na nagbrand ng isang kutsilyo sa kanya nang sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinuan. Huwag tayong kumilos ng walang habas ngayon, Long. Kung mayroon man, pag-usapan na lang natin ito. Nauutol na sabi ni Yer habang lumalaki ang takot ng segundo. Ha, kung medyo nalalaman mo kung paano maayos na kumilos. Kung gayon hindi ko sana kakailanganing tretuhin ka ng ganito sa una. Anuman, bakit ka nagsasalita na para bang napunta ako? Pagkatapos mong maghanap ng problema, nandito ako para sa ikabubuti mo. Kung sa bagay, wala nang makakapagpalagay na si Bea ay nasa tabi niya ang mga kapatid na Crawford. Bilang isang resulta, siya na ngayon ang pinakamaimpluwensyang malaking pagbaril sa lahat ng Yanken, habang ang Long pamilya ay tiyak na magdusa ng maraming mula doon. Sigurado ako na ang nagdurusa ng pinakamalaking pagkawala ay ikaw, Yeoman. Hindi ka ba pumapayag minsan sa hinaharap na tagapagmana ng iyong pamilya, na ngayon ay nabawasan na sa wala? Hindi ba ako tama? Panipi. Narinig iyon, sinagsik ng mariin ni Yer ang mga kamao bago magtanong, ano nga ba ang nais mong sabihin, Long? Ako, wala akong sinasabi. Pinag-uusapan, narinig kong inihayag ng Lady Yeoman na si Bea ang magiging tagapagmana ng pamilyang Yeoman. Napakalungkot na posisyon na naruroon ka. Hindi lamang ka nakakakuha ng anumang bagay sa huli, ngunit napakahusay na ni Bea na may balak na maghayganti laban sa iyo at sa iyong pamilya. Panipi. Pinanood ni Shane ang masungit na ekspresyon ni Yer na lumalala sa bawat salitang sinabi niya. Sa sandaling natitiyak niya na si Yer ay hindi makakakuha ng anumang pangitim, sinabi ni Shane na, bueno, dahil medyo napunta ka na sa isang patay, bakit hindi ka makipagtulungan sa Long pamilya? Kung babagsak pa rin tayo, maaari rin tayong mag-away hanggang sa huli nating paghinga. Kung maayos ang lahat, ang mahabang pamilya ay maaaring mapunta sa hindi pagdurusa ng napakalaking pagkawala at maaari mo pa ring kontrolin ang pamilyang Yeoman. Sa katunayan, maaari ka ring maging master ng pamilya kung sasali ka sa amin. Panipi. Ikaw, ano ang plano mo? Tanong ni Yer matapos mag-isip ng saglit sa mga salita ni Shane. Interesado, kayo ba? Pag-usapan natin ito kung gayon. Sagot ni Shane, isang masamang ngiti sa kanyang mukha habang tumango. Ito, medyo bago magmadaling araw, ilang araw na ang lumipas nang umalis ang isang pangkat ng mga kotse sa bahay ng pamilya Yeoman. Dahil ang iyong pamilya ay parehong malakas at maimpluwensyang, hindi ako sorpresa na alam mo ang tungkol sa mga model sa Yanken. Habang ang huling nakipag-ugnay ako sa kanila ay isang mahusay na ilang taon na ang nakalilipas, malinaw. Kung naalala na ang kanilang pamilya ay may utang sa akin papabor. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko, maraming taon na ang nakalilipas. Mula nang huli kaming magkita at hindi ako sigurado kung papayag pa rin silang abalahin ang mga pamilyang tulad namin, sabi ni Lady Yeoman habang nakahawak siya sa kanang kamay ni Gerald sa sasakyan. Matapos makilala si Gerald ng kaunti pa sa mga nakaraang araw, nakita ni Lady Yeoman na masambahin ang kanyang maamo na apo.
Bilang isang resulta, nang malaman ang tungkol sa mga detalye ng pagkawala ni Mila at ng nakababatang kapatid na si Dylan, kaagad siyang pumayag na harapin ang pamilya Moldel kasama si Gerald. Dahil may oras silang makatipid bago talaga makarating sa bahay ng pamilyang Moldel, sinabi ni Lady Yaleman kay Gerald kung ano ang pagkakakilala niya sa mga Moldel. Sa madaling sabi, kadalasan ay nagkataon lamang ito. Noon, isang junior member ng pamilya Moldel ay nagsasagawa ng isang misyon. Sa kasamaang palad, napigilan ang kanyang misyon at agad na sinugod siya ng kanyang mga kaaway. Nagkataon lamang na ang hardin na pinamamahalaang niya upang makatakas ay pag-aari ng mga Yalemans. Sa panahong iyon, si Lady Yaleman ay nasa 40 taon pa rin. At, tulad ng sinabi niya sa kanyang sarili, hindi siya isang matigas ang ulo tulad ng kung paano siya naging kalaunan. Ang batang nasugatan na malubhang nasugatan sa hardin ay nasa edad 16 na, at bilang mahabagin tulad noong panahong iyon, dinala at iniligtas ang buhay. Makalipas ang mga araw, umalis na ang bata ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Pagkalipas ng mga taon nang si Lady Yaleman ay naging master ng pamilyang Yaleman nang sa wakas ay nagtawid muli ang dalawa. Noon, inilalabas niya ang kanyang anak na lalaki at babae upang dumalo sa isang okasyon. Gayunpaman, sa kalagitnaan, hamarang ang kanilang landas sa mga karibal ng pamilya Yaleman. Ito ay isang nakaplanong pag-atake. Sa panahon ng kanilang pinakamapanganib na sandali, isang tao ang sumulong at nailigtas si Lady Yaleman at ang kanyang mga anak. Bagaman natagalan ito, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang tagapagligtas ay ang bata na naisave niya taon na ang nakalilipas. Bumalik siya upang gantihan ang kabaitan nito. Bago siya umalis, binigyan niya siya ng isang address at sinabi sa kanya na bibigyan niya siya ng isang kamay muli kung kailangan niya ng kanyang tulong sa hinaharap. Ito ay halos 20 taon mula nang huli siyang makipag-ugnay sa kanya. Sa totoo lang ay hindi siya sigurado kung naalala pa nga ng bata ang pangako. Iyon ay tungkol sa kabuluhan ng sitwasyon. Maya-maya, dumating ang kotse sa isang mabundok na lugar. Ang buong lugar ay tila na puno ng isang hindi nakakainis na miasma. Ang katotohanan na ang mga puno ay lumago ng napakalawak ay nagsisilbi lamang upang madagdagan ang pakiramdam ng hindi mapalagay. Anong isang malaking bundok? Sigurado ka bang ito ang lugar? Lola, kanina pa tayo hindi dumaan ng isang solong tao, sabi ni Gerald habang palabas ng nakapark na kotse upang tumingin-tingin sa paligid. Naisip kong tuliro. Habang tinutulungan niya si Lady Yaleman palabas, mariin niyang sinagot, hindi ako sinisinungaling ng batang iyon. Ito ang eksaktong address na ibinigay niya sa akin, kaya sigurado akong nandito siya. Matapos muling mag-scan sa paligid ng lugar, napagtanto ni Gerald na mayroong isang kahoy na bahay na medyo mas mataas. Tila pinaninirahan pa rin ito ng isang tao. Hintayin mo ako dito, Lola. Pupunta lang ako doon ng kaunti para makita kung may mahahanap ako. Kung meron, tatanungin ko sila kung nasa eksaktong lokasyon kami. Kabanata 860. Si Gerald ay matapat na nakadama ng bahagyang pagkadismaya habang patungo siya sa bahay. Magagawa ba ng isang malaking pamilya na manirahan sa isang liblib na lugar? Kagaya lamang siya ng ilang mga hakbang mula sa pintuan ng kahoy na bahay. Pinanood ni Gerald ang isang matandang lalaki na mukhang higit sa 60 taon na lumabas ng bahay. Kahit na ang matanda ay nakadamit tulad ng isang taga-baryo, ang kanyang mga damit ay malinis. Ang pangalawa ay napansin niya si Gerald, saglit siyang natigilan. Bagaman mabilis niyang itinago ang kanyang pagkabigla sa isang ngiti ay bago nagtanong, "Well, hello there, mister. May maitutulong ba ako sa iyo? Ang kasiyahan kong makilala ka, Ginoo. Itanong ko lang kung may alam ka bang malalaking pamilya na nakatira dito sa bundok na ito?" Sagot ni Gerald, "Malalaking pamilya, haha, tingnan mo sa paligid, mister. Walang anuman kundi mga bundok at mga puno sa paligid. Dito lang ako, nakatira mula nang bantayan ko ang kagubatan. Walang ibang tao dito kundi ako." Paliwanag ng lalaki habang patuloy siya sa pag-ngiti. "May tiwala ako sa kaibigan ko na sinabi sa akin na hanapin siya dito.
Sigurado ka bang wala kang ibang pamilya na nakatira sa tuktok ng bundok na ito? Sinabi ni Lady Yeoman habang dahan-dahan siyang humihimok palapit sa dalawa sa ilalim ng suporta ng isang nasasakupan. Narinig iyon, bahagyang pinilipot ng matanda ang mga mata habang inis ka ng parehong Lady Yeoman at Gerald mula ulo hanggang paa. Kaibigan, manalangin sabihin, anong uri ng kaibigan ang maaari mong sabihin? Nagtataka ako kung ang kaibigan mong iyon ay nag-iwan ng isang token ng mga uri sa iyo. Casual na tanong ng matanda. Nang marinig niya iyon, tila may napagtanto si Lady Yeoman. Panipi tuldok. Oo, nagbigay siya ng isang token sa akin. Isang kahoy. Panipi, sinabi ni Lady Yeoman habang nangangisda siya sa paligid ng kanyang pitaka bago tuluyang kumuha ng isang maliit na token ng kahoy. Nang mabigyan ng magandang hitsura ang token ng kahoy, nakita ng matandang lalaki na nakakataas ang isang kilay. Ano nga ba ang iyong relasyon sa mga Yeoman sa Yanken? Ako ang master ng pamilyang Yeoman. Napakahusay ng maraming taon mula nang huli kong makilala ang taong nag-abot ng token sa akin. Nakita ko, kaya iyon lang ang kailangan kong malaman. Sundin mo ako, kahit kayong dalawa lang ang pinapayagang pumunta. Anumang iba pa ay kailangang manatili dito, sabi ng matanda. Hindi pa napag-isipan ni Gerald kanina na ang kagubatan ay isang nakakaabala lamang upang pahintulutan ang mga model na magpatuloy na manirahan sa pag-iisa. Kaya nakatira talaga sila dito. Matapos tulungan ng kanyang lola na makuha ang nasa ibabaw ng bullet cart ng matanda, sumakay si Gerald pati na rin ang matandang lalaki ay nagsimulang magdala sa kanila sa isang maliit na landas na lumalim sa kagubatan. Samantala, si Sheldon ay nakatayo sa tabi ni Bea pabalik sa loob ng bahay ng pamilya Yeoman. Narito ang lahat ng mga banyagang pautang ng pamilya Yeoman. Mula sa nakaraang ilang taon, nabuod ko ang karamihan sa kanila. Miss Yeoman, tingnan mo ba, sabi ng mayordoma. Pinahahalagahan ko ito, Sheldon, nakangiting sagot ni Bea. Binigyan siya ng mga espesyal na utos mula kay Lady Yeoman bago siya umalis kasama si Gerald. Hanggang sa siya ay bumalik, ang lahat ng mga gawain ng pamilyang Yeoman, kapwa pangunahing at menor de edad, ay may iwan sa pangangalaga ni Bea. Habang tinitingnan ni Bea ang mga pautang, sumabog si Yura sa silid bago sumigaw, may isang napakasakit, Sheldon. Batang Panginoon, anong nangyari? Tanong agad ni Sheldon. Ang aking magulang at ang piraso ng lupa. Dahil hindi sila makakasundo sa katotohanang niloko sila ni Shane, nakipagtalo sa kanya ang aking ina nang inaabot nila ang lupain. Bilang isang resulta, nakuha na ni Shane ang pareho ng aking mga magulang. Panipi, paliwanag ni Yura. Paano mangyayari ang ganoong bagay? Si Shane ay lalong nagiging matapang, at isipin na ginagawa pa rin niya ang mga bagay. Kahit na natanggap ang babalang iyon mula kay Miss Crawford. Panipi, naiinis na sabi ni Sheldon. Anuman, ang mga usapin tungkol sa pamilyang Yeoman ay nasa ilalim ng Miss Yeoman ngayon. Bakit hindi mo siya tanungin? Tungkol dito, dagdag ni Sheldon. Narinig iyon, bahagyang kumurot ang kaliwang mata ni Yura bago siya lumingon upang tumingin kay Bea. Bea, bagaman totoo na ang dali-dali na kumilos sa iyo ng aking ina. Sa nakaraan, tiyahin mo pa rin siya. Mangyaring tulungan ng iyong tiyuhin at tiya. Hindi namin pinapayagan ng Lungs na gawin ito. Nakiusap kay Sheldon sa isang paumanhin. Narinig iyon, huminga ng malalim si Bea bago tumahimik sandali. Pinsan, mangyaring, kung wala kang gagawa ngayon, may masamang maaaring mangyari sa aking mga magulang. Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong totoong nais ni Shane na ilabas ang lahat ng kanyang galit sa aking mga magulang. Mabuti, Sheldon, gumawa ng ilang mga kaayusan at kumuha kami ng ilang mga nasasakupan. Papunta ako upang tingnan ang sitwasyon mismo. Panipi, hindi alintana kung gaano katindi ang pagtrato niya sa kanya sa nakaraan. Naramdaman ni Bea na magiging napakalupit kung hindi siya bibigyan ng kamay. Kapag nagawa na ang lahat ng paghahanda, tumungo siya kasama si Yura. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.